So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. Ngayong araw may gagawin na naman tayong solar setup. 24 volts naman to mga idol. Check rin natin yung loob ng inverter ng 24 volts kung same lang ba siya sa 12 volts. Ito ulit yung ginamit natin brand, itong Solitech. Mas mura kasi ito kaysa doon sa isa, same lang naman sila ng loob. Kaya kung ako, re-recommend ko sa inyo, dito na kayo sa brand na to kaysa doon sa isang brand. Mas mahal kasi yun compare dito. Same lang naman ang piyesa ang ginamit mga idol. Same board lang rin, walang pinagkaiba. At same lang rin sila ng lakas. So 3,000 watts nga lang nakalagay sa kabila, pero dito 10,000 watts. Hindi naman yan yung true rated wattage niya, no. I think nasa 1.5 lang talaga yung kaya na to dahil ito yung model nyo. Continuous power niya nasa 1,500 watts. Kung nagbabalak kang bumuo ng solar setup, kung gusto mo mag-build, panoorin mo itong video natin kung nalilito ka kung 12 volts or 24 volts ba ang bibilhin mo. So panoorin mo itong video natin para alam mo kung saan ka mas makakamura. Then mamaya titignan natin yung loob ng 12 volts at 24 volts na inverter kung same lang ba sila ng piyesa sa loob. Okay, direct to the point na tayo. Ang setup na to ay 24 volts dahil ito yung sinadjust ko sa kanya para at least mas makamura siya. Ready to upgrade kumbaga. Bakit? Saan ba siya makakamura? So, kuha tayo ng computation. Unang-una mga idol, mas makakamura siya sa mga breaker na gagamitin dahil mas mababa yung ampere na breaker na gagamitin natin compare sa 12 volt setup. Sa 12 volt setup, medyo may malaki yung ampere na gagamitin natin. So pag mas mataas na ampere, mas mahal yung breaker. Bukod doon, yung wire na gagamitin natin. So mas mababang wire lang rin yung amperahe na gagamitin natin, yung ampacity ng wire. Mas mababa lang rin compare sa 12 volt setup. Mas mura, mas mababang wire or mas maliit na wire kaysa sa mas malaking wire. Pangatlo, mama-maximize mo yung harvest or wattage ng solar charge controller mo compare sa 12 volts. So kunin natin yung manual ng PowerMR din yung gagamitin ko, no? Maganda pala yung PowerMR kaya ito na rin ginamit ko, mura pa. Ito na yung recommend ko sa sa customer sa nagpagawa. Hanapin natin yung box ng PowerMR. Ito. So tignan natin yung yung ito. Kapag naka 12 volt setup ka, ang 45 ampere tong charge controller niya, ayan. 45 ampere. Ang malalagay mong solar panel sa 12 volts ay 540 watts. Sa 24 volts naman ay 1080 watts. So mama-maximize mo yung solar panel na malalagay mo dito. Masasagad mo siya or hindi ka nabibili ng isa pang charge controller. Kunwari naka 12 volt setup ka, ang pwede mo lang ilagay doon ay 540 watts na solar panel. So kapag gusto mo magdagdag ng solar panel, so bibili ka na naman ng isa pang charge controller. Samantalang sa 24 volt setup, pag gusto mo magdagdag ng isa pang 540 watts sa solar panel, so walang problema kasi kayang-kaya niya sa 24 volt setup. So paano ba yan nakuha yung wattage? So simple lang yan, no? Ita times mo lang yung 12 volts at kung anong specs ng solar charge controller nyo. Kunwari 25 ampere lang charge controller nyo, ita times yun lang. Kung 45 ampere, ganun lang, no? Para alam mo kung ilan yung limit ng charge controller na nabili mo. Kahit anong brand ng charge controller, kahit hindi pa UMR, basta kung ano nakasulat na ampere, tatimes mo lang yun sa setup mo kung ilang volts. Kuha tayo ng calculator, no, para at least maniwala kayo. May nagtanong kasi sa atin mga idol na ilan daw yung kayang solar panel sa ganitong setup, sa 24 volt setup, pag ganyan yung brand ng MPPT, mga ganon. So para hindi na kayo magtanong, ituturo ko na kung paano malaman kung ilang wattage yung kaya niya. So ito, kunwari may 25 ampere kang charge controller, tapos ang setup mo ay 12 volts. Yan. So ito times mo lang yan. 12 times 25 ampere. So meron siyang 300 watts. Kung mapapansin nyo, 300 watts rin yung nakalagay dito.
So ganun din kapag 35 ampere charge controller mo, ano lang natin, 35. So 420 watts. So kung mapapansin nyo, 420 watts din. Ganun din sa 45 ampere, no? 45. 540 watts. So ipapag times nyo lang yung amperahe at yung voltahe. Ayun yung wattage, total ng wattage. Kasi yung amperahe at voltahe lagi magkasama yan. O kung 24 volt setup ka naman, 24 times 45 ampere, 1080 watts. So ayan, sana na-gets ng mga gustong mag-build, no? Mas makakatipid ka sa 24 volt setup. Mas mataas sa 24 volts, mas makakatipid ka kung gawin mo 48 volts, di ba? Pero ang usapan kasi natin, ang specs na tong PowerMR is 12 at 24 lang. Wala siyang 48 volts, wala siyang 36 volts. So meron naman nabibili na ibang model yon. Pero ito kasi yung model na to, 12 at 24 lang yung specs niya. Hindi mo na siya pwedeng ilampas doon. At saka bukod doon, mas makakatipid ka sa breaker, wire, charge controller. Di ka nabibili ng charge controller. So mas makaka-less ka. Ganon din naman gagastusin mo pagdating sa battery. Tulad na to, ang battery niya is itong Tipsa na 32700. Ayan. So 80 peraso ito. Pwede mo siyang gawing 24 volts, pero magiging 24 volts 60 Ah lang. Samantalang sa 12 volts 120 Ah. So mas mataas yung AH niya sa 12 volts, pero same lang yun ang wattage dahil yung volts at yung ampere ay lagi magkasama. Kung kukompute natin 12 volts at 12 volts 120 Ah, 12 volts times 120 Ah, 1440. Samantalang sa 24 volts 60 Ah, ganon pa rin yan, 1140. Kaya same pa rin yung tagal ng lobat ng ating battery sa 12 volts. Kaya mas makakatipid ka talaga sa 24 volts. The higher voltage, mas makakatipid ka. Yan. So i-build natin to. Budget friendly lang dahil puro mamurahin lang naman yung gamit natin dito. Pero quality. Yan. Buksan na natin yung inverter para makita yung loob. Tapos kukunin ko yung isa pang ganito na 12 volts. Yung isa kasi na inverter natin nakuha na yon, na ipadala na yon sa Manila. So dito tayo sa Solectech. Ito na yung pinabili ko sa kanya eh. Parehas lang naman. Lalagyan to ng ATS pala, no. Ayan. Tapos circuit breaker. So wala pa yung ibang parts niya, yung wattmeter wala pa rin. Kasi gusto niya lagyan ng wattmeter. Tapos ito na rin, nagbili na rin siya ng, kasi yung unang pinabuild sa atin, 'di ba, na ganito. Kasi yung isang pinabuild sa atin na ganito, walang battery yon, walang solar panel, pero ito ay kasama na solar panel, kasama na tong battery. Kaso hindi pa dumating yung iba, yung BMS wala pa, pero nandito yung active balancer ito. Ito lang mga gagamitin nating wire sa battery, yan. 25mm to, lalagyan natin to ng terminal lug. Meron naman tayo dyan pang crimp. Ayan, 25mm. So, ang libre pala dito sa 24 volts, kasi ito yung content natin talaga. Yung inverter na to, yung loob ng inverter. Lagay natin siya sa lamesa. Ito yung box niya. Same lang yung box niya sa 12 volts. Ayan. Same lang rin ang laman. Same lang rin ng size ng wire. 16mm yung ginamit na wire. Sa 12 volts, sa 24 naman 16mm din. Sa mga gustong malaman yung size na to. Ayan. Mas makapal yung isa natin yung papuntang battery kasi mas maraming load ang nakakabit dito. Bali ito na yung dalawa nating inverter, magkamukha sila. Yung isa dyan 12 volts, yung isa dyan 24 volts. Paano ba malalaman kung 12 volts yung dumating sa inyo or 24 volts? So magkamukha yan, walang pinagkaiba. So dito nyo malalaman sa tagging, may marka yung 24 volts at yung 12 volts naman ay nandoon yung mark. Bukod doon, check natin yung loob para may idea kayo kung anong pinagkaiba nila. Buksan natin yung dalawang inverter na to. Sa mga nagtatanong, kaya ba na to yung aircon na 0.6 HP? So kayang-kaya na to mga idol, no? Kahit 12 volts lang to or 24 volts ay kaya na to ang aircon.
na 0.6 kasi may nagtatanong sa comment section na kaya ba daw ng aircon. So kaya po. So mamaya testing natin para maniwala kayo, no. Ang gagamitin lang natin sa pagtesting ay yung 12 volts. Kasi sa 24 volts ay kaya rin yan ng 24. So dahil nagmahal yung gasolina, sigurado tataas yung kuryente natin. Pag tumaas yung kuryente, magmamahal ang solar dahil yung iba magpapakabit ng solar, magkakaubusan ng stock, kaya magtataas din sila ng price. Kaya habang maaga pa na magpakabit na kayo. Huwag kayong matakot dahil talagang tumatagal naman to ng taon. So depende na lang sa pagka-install, no, kung tama. Kasi kapag mali talaga yung pagka-install ay wala pa isang taon, sira na solar nyo. Yung solar namin 4 years na. So ito yung 12 volts natin. Ang loob ng 12 volts, napakita ko na to pero ipapakita ko lang ulit kasi para mapag-compare nyo. Ayan, loob ng 12 volts. Sa loob naman ng 24 volts, ito. Ayan ang pinagkaiba nila. 12 volts at 24 volts. Wala sila halos pinagkaiba, as in wala talaga, pero nagkaiba ito sa chopper transformer. So, magkaiba ng winding yung yung apat na transformer na to, tapos itong dilaw na ito ay kulay lang naman, no. Tape lang naman yung pinagkaiba nila. Pero yung winding yan sa loob, magkaiba rin talaga. Yung pinaka primary niya, yung isa kailangan yan ng 24 volts, yung isa kailangan yan ng 12 volts para ma-convert sa 300 plus volts dito sa dalawang capacitor. Kung mapapansin nyo, taob natin, parehas na parehas, walang pinagkaiba. Yung dalawang capacitor, ayan, nandyan din. Yun. Yan. Kaya kung gusto nyo ito i-upgrade ng 24 volts, ang papalitan nyo lang itong apat na to. Okay? So, parehas na rin sa diode ng pwesto. 40 ampere din yung fuse. Tatlong 40 ampere. Tatlong 40 ampere. So, dito 40 ampere din. May tatlong fuse pa rin dito. Ayun o. Hindi lang kita pero meron. Ayun o. So ganun din dito, no. Ayun o. Walang pinagkaiba yan mga idol. Pagdating naman sa MOSFET, magtanggal tayo ng isa, no. Ito. Parehas lang naman yan. Kung anong nakakabit dito, ganun din nakakabit dito. So yung lahat to parehas. Ganun din dito. Tingnan natin. Magtanggal tayo, no. Cut ko muna yung video dahil naglalag na yung phone. Ito natanggal na natin. Tingnan natin dito sa 12 volts kung anong part number. 2521 yung ginamit dito. Dito naman sa 24 volts ay 3205. So mas mataas yung ginamit na MOSFET dito sa 24 volts. Magkaiba rin pala sila sa MOSFET. So itong mga natira, same lang yan, no? Kasi naka-parallel lang naman yan. Parehas lang yan dito. Kaya hindi na natin tinanggal. Isa lang tinanggal natin. Pagdating sa IGBT, sa tingin ko parehas na sila sa IGBT dahil same lang naman sila na 1500 continuous output. Magtanggal ba tayo ng IGBT para makita nyo? Sige, tanggalin natin ha. Isa lang rin kasi parehas lang rin yan. Ito na, natanggal na natin. Ang sa 12 volts ang nakakabit, hindi makita. 60 and 65. Yan. 60 and 65, 60 ampere yan, 650 volts. Tingnan natin dito sa kabila kung same lang. 40T65. Mas mababa pala nakakabit dito sa 24 volts, 40T65, 40 ampere, 65 volts. Pero pasok pa rin naman siya kasi 1500 watts lang naman yung consumption at apat sila. Ayan. Kita ba?
Pero pwede nyo naman yan i-upgrade or taasan nyo, gawin yung 65, 65, 65 and 65. Yan, pwede nyo taasan yan kung gusto nyo para mas matibay. Para at least mas may laban siya sa heavy load na mga appliances. Pero parehas lang sila halos. Kaya mas makakatipid ka sa 24 volt setup. So try natin siya sa aircon, no, para maniwala yung may nagtanong kasi kung kaya daw ba aircon. So try natin siya. Kukunin ko lang yung battery kong blue calb, then yung aircon. Ilalabas natin yung aircon. Kabit ko muna yung tornilyo. Bale, ito nakabit na natin mga idol. For demo lang, nirekta ko muna siya sa battery. Tapos syempre may BMS tayo dito na 12 volts. Ayan. Ganitong BMS lang lagi ang binibili ko mga idol kasi tested ko na. Marami akong ganitong klaseng BMS. Pati yung nagpagawa sa atin dati ng blue calb din, ganito rin yung BMS na ikinabit ko. Naka-vlog ata yun, na i-upload ko ata yun dito. Ito iba rin to, ito atin to. Yung una, may pinaano lang yun, pina-assemble. Ayan, nakakabit ko na. Kunin ko lang yung aircon na 0.6 para maniwala kayong kaya ng 12 volts at hindi rin iinit yung ating wire. Makapal din yan eh, 16mm din to eh. Pero mas safe kung 24 volts yung gagamitin natin. So yan, hinihingal tayo magbuhat ng aircon. Bali ito, ikakabit na natin yung aircon dito sa ating inverter. Ayan, on natin yung inverter. 100 ampere yung BMS na ginamit natin sa mga nagtatanong. Naka-on na siya. Meron tayong 13 volts. Ayan, 233 volts yung output, 13 volts yung battery. On natin. Tapos tignan natin kung ilan yung drain up doon. Unahin natin tong pan. Ayan. Gumana na yung pan. Paganahin na natin to. Number 5 lang. Ayan, ang lamig na. Lamig agad mga idol. Tingnan natin yung voltage ng battery. 12.6. Kayang-kaya naman ng ating inverter kahit 12 volts lang. Ayan. Bali, wala. At hindi rin yan nainit yung wire natin, no? Hindi man lang umiinit. Normal na normal, sobrang lamig. Yan, 12.6 pa rin. Sa ganito kalaking battery, mga 2 oras siya na andar kapag full charge. Yan, lamig na oh. Wala kasi tayong pangsukat ng temperature eh. Pero kung may sikat ng araw ay tatagal yan ng 2 oras mahigit. Yung 12.6 pa rin oh. Hindi na babawasan. May ikot yung pan umaandar din yung compressor niya. Tumutunog, ayan oh, naririnig niyo. May ikot din yung pan. Gumagana yan. Kaya lang kasi siyang dito eh, temperature. Non-inverter to non-inverter aircon, window type. Yan, hanggang dito na lang mga idol para at least nakatulong na check natin yung wire Ayan normal pa rin hindi umiinit. Kahit maligamgam walang mararamdaman. Goods na goods kahit 12 volts lang. Basta 0.6 lang Huwag na magsosobra doon. Pero sa 24 volts mas lalong hindi yan naiinit. Dahil mas mataas yung volts nun. Low ampere yung papasok sa wire. Ayan lamig. Kaya. Ilang minuto na ba tayo nagte-testing? 3 minuto. Malamig mga idol Dito na lang mga idol, sana nakatulong.
So sana hindi tayo makapirate sa plaza kasi piyesa dito, may sound. Ito pala gagamitin natin yung panel box, Pinolik, provide yan ng customer natin, hindi na namin pipinturahan, no. Tapos ito pala yung battery niya. Yan. 80 pieces. I-top balance na rin natin. Yung solar panel niya wala pa. 590 watts yung ikakabit niyang solar panel. Kasi walang available kahapon na tao sa pinuntahan namin. Hindi kami nakabili. Pero bayad na. Sa Biyernes niya pa kukunin. Dami, no? Ayan. May pre-bolt na siya. Ayan. Tapos nut sa likod.